Sa daigdig ay laganap, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinanong ni Jesus ang mga alagad ng patalinhaga, maaari bang maging taga-akay ng bulag ang isa ring bulag? Kapwa sila mahuhulog sa hukay kapag ginawa ang gayon. Walang alagad na higit sa kaniyang guro. Ngunit kapag lubusang naturuan, siya'y magiging katulad ng kaniyang guro. Ang tinitingnan mo'y ang puwing ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang tahilan sa iyong mata. Paano mo masasabi sa iyong kapatid, "Kapatid, bayaan mong alisin ko ang iyong puwing," gayong hindi mo nakikita ang tahilang nasa iyo ding mata? Mapag-imbabaw, alisin mo muna ang tahilan sa iyong mata at makakakita kang mabuti. Sa gayoy maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Walang mabuting punong kahoy na namumunga sa masama at walang masamang punong kahoy na namumunga sa mabuti. Nakikilala ang bawat punong kahoy sa pamamagitan ng kaniyang bunga, sapagkat hindi makapipitas ng igos sa puno ng aroma at hindi rin makapipitas ng ubas sa puno ng dawag. Ang mabuting tao ay nakapagdudulot ng mabuti, sapagkat tigib ng kabutihan ang kaniyang puso. Ang masamang tao ay nakapagdudulot ng masama, sapagkat puno ng kasamaan ang kaniyang puso. Sapagkat kung ano ang bukang bibig, siyang laman ng dibdib. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, sa iba't ibang online platforms, at sa lahat ng ating mga kadiboto, sa iba't ibang panig ng Pilipinas, at maging sa buong mundo, kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Napakaganda po ng ating ebanghelyo sa araw na ito, lalong-lalo na nalalapit na tayo sa panahon ng Kwaresma. Ilang tulog na lamang po at sisimulan na natin ang tinatawag nating Ash Wednesday, ang pagpapahid ng abo.
Kaya ngayon pa lamang sa Ebanghelyo ay inihahanda na tayo para sa gawaing ito at panahon ng simbahan. Kapag sinabi nating lahat ng tao ay nilikhang pantay-pantay, ang ibig sabihin natin, pantay-pantay po tayo sa dignidad at karapatang pantao. Gayunpaman, hindi talaga tayo pare-pareho. Bawat isa sa atin ay may kakaibang personalidad at bawat isa sa atin may kani-kaniyang kahinaan sa buhay. Ang bawat tribo o bansa ay naiiba sa iba. May mga magkakaibang katangian, kahinaan at kalakasan. Sa ating mundo na maraming pagkakaiba, ay tumataas naman ang mga kaso ng diskriminasyon o panghuhusga. May sarili tayong mga pamantayan at kung madalas iniisip natin na ang ating pamantayan ay mas angat sa iba, dito pumapasok ang panghuhusga. Iniisip natin na ang ating pamantayan ay mas mahusay kaysa sa iba. At kaya minsan, itinataas natin ang ating mga sarili at minamaliit ang iba. Ang nakalulungkot, nakatuon tayo sa pagkakamali ng iba habang nakakalimutan natin na marami din tayong mga pagkakamali. Uulitin ko po, ang nakakalungkot minsan sa ating buhay, nakatuon tayo sa pagkakamali ng ibang tao habang nakakalimutan natin ang ating mga pansariling kamalian. Kapag hinuhusgahan natin ang iba, talaga namang ang ibig sabihin nito, hinuhusgahan din natin ang ating mga sarili. Dahil po, kung inyong pagminilayan, ang kalimitan nating napupuna ay ang mga bagay na wala sa atin. Kaya nga po sa halip na tayo'y maging mapanghusga, bakit hindi tayo matutong magpahalaga? Mas mainam na isulong natin ang pagiging positibo kaysa sa mga negatibo at sensitibo na ating nakikita. Kaya nga po't napakaganda ng paalala sa atin ni Jesus Nazareno sa araw na ito. Huwag ninyong hatulan ang inyong kapwa upang hindi rin kayo hatulan, sapagkat ang hahatulan kayo ng Diyos ayon sa hatol na inihahatol ninyo sa iba. Kaya nga maganda na tignan muna natin ang puwing sa ating mga sarili bago pagmasdan ang puwing ng ibang tao. Ibig sabihin din ito, magagawa natin ay ang igalang ang isa't isa dahil ang paggalang ang siyang magdudulot ng tamang respeto. Mayaman, profesional, makapangyarihan ka man sa lipunan, maging ordinaryo o simpleng mamamayan, wala po tayong karapatan na husgahan ang ibang tao. Ang Diyos lamang ang may kakayahan na husgahan ang bawat isa. Uulitin ko po, tanging ang Diyos lamang ang may karapatang humusga sa ating kapwa-tao. Kaya nga, napakaganda ng paalala ni Jesus Nazareno. Magbigay tayo ng panahon
upang paunlarin ang ating sarili, hindi upang tignan ang pagkakamali ng ibang tao. Ibig sabihin nito, tanggalin muna natin ang ating mga puwing sa ating mga mata. Ituwid muna natin ang ating mga maling gawain bago natin alisin o akayin ang ibang tao sa kanilang pagkakamali. Dahil hindi nga maaaring gabayan ng isang bulag ang kapwa bulag dahil pareho silang mapapahamak. Nangangahulugang ito, mga kapatid kay Kristo. Tingnan muna natin ang ating mga sarili bago natin tignan ang kamalian ng ating kapwa. Ibig sabihin ni Jesus Nazareno, gawin natin ang ating makakaya upang tayong lahat maging mabuti at maging inspirasyon para sa iba. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.